the waters, and he raised up Jairus' daughter. He fed the hungry, cleansed the leper, but we need Jesus now more than ever. Jesus now more than ever. We are sailing in stormy weather. All his children should get together, for we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He put their lives on back together, but we need Jesus now more than ever. Jesus now more than ever. We are sailing in stormy weather. All his children should get together, for we need Jesus now more than ever. In the book of Revelation, read about the tribulation. We are headed in that direction. Only Jesus' blood can give protection. Jesus now more than ever. We are sailing in stormy weather. All his children should get together, for we need Jesus now more than ever. Jesus now more than ever. We are sailing in stormy weather. All his children should get together, for we need Jesus now more than ever. For we need, yes we need, Jesus now more than ever. Hello po. Isang mapagpalang gabi sa lahat ng mga taga-subaybay sa ating Bible study live streaming. Sa ating lahat na mga nanonood, sa ating kababayan dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat sa bansa natin at isang mapagpalang araw naman kung kayo'y nasa ibang bansa o anong kalagayan sa inyo sa mga oras na ito, kayo po'y binabati ko ng isang mapagpalang gabi o araw sa inyong lahat. Hallelujah. Sa ating mga taga-subaybay, praise the Lord. So magandang gabi po sa inyong lahat. So marami-rami na po sila. So sa gabing ito ay isang espesyal na mensahe na galing sa Diyos na aking ibabahagi sa inyo. Ito ay isang tulay ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Praise the Lord, hallelujah. So, ang karugtong sa ating video last Tuesday ay sa linggo na po natin mapakinggan. Pero sa gabing ito mayroong special na mensahe
na aking ibabahagi sa inyo mula sa Panginoon. Hallelujah. At ako po'y naniniwala na bubusugin tayo ng Diyos sa kanyang mga salita sa gabing ito. Thank you, Lord. Hallelujah. So, sa ating Bible study ngayon, umpisan po natin ito sa ating panalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. Dakilang Ama na nasa langit, sa gabing ito, Panginoon, kami po'y nagagalak at nagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng mga taga-subaybay, lahat ng mga nanonood, lahat ng mga kababayan namin, Lord, pagpalain mo po sa gabing ito. O Diyos, ang mga salita na aming mapakinggan sa gabing ito'y pagpalain mo at pahiran mo ito, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, na ito, Panginoon, ay maghatid sa amin ng saganang pagpapala sa aming mga buhay. Panginoon, purihin ka sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Hallelujah! So, sa gabi ito, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, ang paksa po natin ngayon ay susi sa masaganang ani. Iyon po. Susi sa masaganang ani. Ngayon, ang tanong para sa bawat isa sa atin, tayo po ba ay naniniwala na ang Diyos ay kaya magbigay sa atin ng masaganang harvest sa gitna ng krisis? Iyon po, ano? So, sa side po ng Panginoon, wala po tayong masabi sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Siya po, no, ay kayang gumawa ng dakilang bagay. Praise the Lord. So, masasabi ko po sa inyo ang isang magandang balita na even during crisis or famine, no, ang Diyos ay kaya magbigay ng saganang ani para sa atin, if you can believe. Yan, di ba? So, dahil ang Panginoon ay kumikilos siya ng ayon sa ating paniniwala. Now, ang Diyos natin, ito tandaan po natin, ay hindi po siya kayang hadlangan o kontrolin ng anumang negatibong sitwasyon. Ang Diyos ay makakilos siya kahit sa anong sitwasyon, provided na tayo ay maniniwala din sa Kanya. Iyon po, mga kaibigan. Ngayon, bilang umpisa, meron po akong ibabahagi sa inyo na isang story. Ito'y totoong kasaysayan, mga kapatid. Ito'y sa buhay din ni Isaac. Hallelujah. Si Isaac sa panahon ng lumang tipan. Genesis chapter 26, verse 1 hanggang 3. Sabi dito, there was famine in the land, and beside first famine that was in the days of Abraham, and Isaac went to Abimelech, king of Philistines, into Gerar. Yan po. So, nangyari po na nagkaroon ng malaking tagtuyot, tagutom sa panahon ni Isaac, nung sa lumang tipan. So, kaya siya ay nagpunta roon kay Abimelech, yung hari ng Philistine, sa Gerar. Tapos, ang Panginoon ay nangusap sa kanya dahil balak ni Isaac na bumaba sa Egypt dahil gusto siya na doon mamuhay. Dahil sa matindi nga ang gutom, matindi nga ang tagtuyot na naranasan doon sa kanilang lugar, so balak siyang bumaba doon sa Egypt para doon siya maghanap buhay, ika nga. Ngayon, ang Panginoong Diyos ay nangusap sa kanya. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang bumaba sa Egypt. Huwag kang bumaba sa Ehipto. Dwell in the land which I shall tell you. So, manahan ka sa lupain na sasabihin ko sa iyo, sabi ng Panginoon. So ngayon, si Isaac, nanahan siya sa lupain ng Gerar kung saan sinabi ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoong Diyos, manahan ka rito sa Gerar, sa lupain ng Gerar, at sasamahan ko ikaw at pagpapalain ko ikaw. Sabi ng Panginoong Diyos, dwell in this land, Gerar, and I will be with thee
and I will bless thee. Yun po ang salita ng Panginoon kay Isaac. So si Isaac naman ay tumalima sa Diyos. Nung siya ay tumalima sa Diyos, hindi siya bumaba sa lupain ng Ehipto at siya ay nanahan po sa lupain ng Gerar. Ngayon, sa taon ding iyon, si Isaac ay nagtanim siya. Nagtanim siya. At nangyari, ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya, na pagpalain si Isaac, bagamat nagkaroon ng tagtuyot, ang sabi ng Biblia, si Isaac ay umani ng 100-fold. So, sagana po ang kanyang ani. Ganun ho ang nangyari. Dahil po ang Panginoon ay kumilos ayon sa kanyang pangako kay Isaac. At tandaan po natin mga kaibigan kay Kristo, bilang mga Kristiyano, ito ilagay sa puso natin, ang bawat isa sa atin, na ang Diyos ay pabor sa atin. Yun po. Kasi ang Panginoon, ang sabi siya, if God before us, who can be against us? If God before us, who can be against us? So, anuman ang krisis na lalaban sa atin, hindi po yun magtagumpay dahil ang Panginoon ang kakampi natin. Yan po ang totoo, mga kaibigan kay Kristo. Ngayon, nangyari nga na si Isaac, mga kaibigan, no? Bagamat nagkaroon ng drought, nagkaroon ng tagtuyot doon sa lugar nila, si Isaac ay nagtanim at pinagpala siya ng Panginoon at umani siya ng 100-fold. Yun po ang nangyari. Ngayon, so ang takbo po ng ating pag-aaral sa gabing ito, mga kaibigan kay Kristo, mga kapatid kay Kristo, patungkol po ito sa sowing and reaping. It is a biblical teachings, na maghahatid sa atin sa biblical prosperity sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Now, let's come to our topic. Doon tayo sa topic natin. Anong topic natin? Ang susi sa masaganang ani. Hallelujah. The keys to a bountiful harvest. Yan po. Ang tanong ngayon, gusto niyo bang umani ng sagana? Gusto niyo bang umani? Do you want a harvest? Siyempre, walang sino man sa atin na humindi o umayaw sa tanong na ito. Dahil tayo gusto ng ani. Yan po mga kaibigan. Ang tanong ngayon, ano man o anong gusto mo na iyong aanihin? Dahil po, kung pag-usapan natin, kung ipalagay natin doon sa natural, dito sa ibabaw ng lupa, mayroong variety of fruits na ating naani, nagdepende yan sa anong klaseng fruits. Ayun, di ba? Kaya ganoon din sa ating spiritual. Sa spiritual na buhay natin, marami po ang tinatawag na fruits, variety of fruits. Yan. So ngayon, unahin natin yung sa spiritual life natin. Di ba? Tayo, gusto tayong umani. Pero anong klaseng ani o anong klaseng bunga ang gusto nating aanihin? Yan. Di ba? So, halimbawa na lang, gusto nyo bang umani ng awa? Ayan. So, kung gusto nyo umani ng awa, magtanim kayo ng awa. What does it mean? If you want to reap a harvest of mercy, you shall sow mercy. Yan po. Kasi, ang salita ng Panginoon ay nakasulat doon sa Matthew chapter 7, verse 12. Sa Matthew chapter 7, verse 12, mga kaibigan kay Kristo, sabi roon, gawin mo sa iba. Ang mga bagay na gusto na gawin mo, o gawin ng iba sa iyo. Di ba? Kung gusto mo, kawaan ka ng mga tao, marunong ka rin umawa. Marunong ka rin na magbigay ng awa. Yan, di ba? Yan. Sabi ng Biblia rin, gusto mo bang umani ng kapatawaran? Sabi ng Panginoon, magpatawad ka at patawarin ka. Ayan, di ba?
Ang sino mang hindi marunong magpatawad, ang sabi ro ng Biblia, hindi rin patatawarin ng Panginoon. Oh. And gusto mo na umani ng kapayapaan, maghasik ka, magtanim ka ng kapayapaan. Ayan, kung gusto mong umani ng mabubuting bagay, magtanim ka ng mabubuting bagay. Iyan po, mga kaibigan kay Kristo. Ngayon, kung ano ang gusto mong anihin, yun din ang itatanim mo. Kasi sabi ng Biblia, whatever a man soweth, the same also he shall reap. Kung ano ang itatanim ng tao, yun rin ang kanyang aanihin. Ngayon, kung patungkol naman tayo rin sa material na bagay, ayan po, kung gusto ka umani na tinatawag ito, ikaw ay magkaroon ng kaibigan na mapagbigay, ikaw rin ay mapagbigay. Yan po, kasi sabi ng Biblia sa Luke chapter 6 verse 38, give and it shall be given. Ayan, kung ano ang sukat na ibibigay mo sa iba, yun din ang sukat na iyong tatanggapin. Yan po, mga kaibigan. Okay. So, ngayon, kung gusto mong umani, of course, magtanim tayo. Kung wala ka namang itinatanim, hindi po tayo maka-aasa na mayroon tayong aanihin. Kasi prinsipyo ng Panginoon, pang tayo ay makaani, tayo ay magtatanim din. Yan po. Kasi prinsipyo ng Panginoon po yan. Ngayon, paano ba tayo magkaroon ng saganang ani? Yan po. Ang tanong ngayon, paano ba tayo magkaroon ng masaganang ani? Mayroon ng mga factor, mga factor na ating i-consider para magkaroon tayo ng masaganang ani. Yan po. So, ano yung factor na una? A kind of soil. Sa natural. Klase, uri ng lupa. Ngayon, ipalagay natin sa spiritual na view, ano yung kind of soil. Yun po, kind of heart, yung uri ng puso. Yan po, mga kaibigan. Halimbawa, sasabi ng Panginoon, sa 2 Corinthians chapter, sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7. 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang sabi rito, every man according as he purposeth in his heart, let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver. Anong ibig sabihin dito? Kung ikaw ay nagtanim, kung ikaw ay nagbigay, ibig sabihin doon, kailangan mo yung puso mo ang puso natin, ay hindi yung sumama ang loob. Yan, di ba? Tulad ngayon, palagay natin sa spiritual na bagay. Kung mayroong nagkasala sa'yo, tapos humingi sa'yo ng tawad, pinatawad mo nga, masama ang loob mo, o ano man ang anihin mo, wala. Pag ikaw ay nagbigay, ibig sabihin yan, mga kaibigan kay Kristo, hindi yung sumama ang loob natin. At tulad din sa kung ano ang ibibigay natin, dapat doon tayo sa tinatawag na willing heart. Yung heart, yung puso na masaya, puso na willing, na walang anuman na nakabinbin sa puso natin na masama ang loob o napipilitan lamang. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, if we sow something, if we give something, mga kaibigan, dapat na ito ay nagmumula sa willing heart, na yung puso ay hindi mabigat, yung puso ay hindi masama or naging napilitan lamang. Yan. So, yun po, kind of heart. Tandaan po natin yan. Kind of heart. Kaya, hindi ay ibig sabihin dyan, ang pagkakaroon ng sama ng loob or napipilitan, ang tulad niyan, mga kaibigan kay Kristo, ay lupa na matinik o lupa na madamo
lupa na madawag o lupang tuyo na hindi magbubunga, na hindi magpuproduce ng bunga at wala kang maaani. Yan po mga kaibigan, di ba? Pag tayo ay gumawa ng isang bagay sa kapwa man natin, na dahil sa napilitan tayo o masama ang loob natin, wala tayong maasahan na magandang bunga na maibabalik sa atin. Yan po mga kaibigan. Kasi po, ang ikukonsider at tinitingnan ng Panginoon sa ating mga buhay, hallelujah, sa ating mga puso, ay yung puso na talagang out of love. Yan. So, willing heart, no grudges, and even when tayo napipilitan. Yun ang uring puso, ang gusto ng Panginoon. Yan po. So, pag magkaroon tayo ng willing heart, pag magkaroon tayo ng puso na hindi napipilitan at hindi masama ang loob natin, pag tayo gumawa ng anumang bagay sa kapwa man natin, hallelujah, ang puso natin ay tinatawag na maganda na puso, kaya natataniman ng anumang binhi. Yan po mga kaibigan, at magbubunga talaga ng sagana yan. Ngayon, pangalawa, yung binhi, a kind of seed. Binhi. Mahalaga po yan mga kaibigan, binhi. Binhi. Bakit? Kung magtatanim tayo ng anuman na binhi, dapat yung binhi na pinipili natin ay talagang kumbaga malusog na binhi. Sapagkat kung nagtatanim tayo ng binhi na hindi naman malusog, ay wala tayong maasahan na bunga, na harvest. Bakit? Sigurado na pagtanim pa lang natin sa binhing yon ay walang nabubulok na yan kasi walang buhay. Dapat may buhay po yan mga kaibigan. Yan po mga kaibigan kay Kristo. Susunod naman, consider natin mga kaibigan kay Kristo. Yung dito nasa ilalim din ng binhi saka yung sa lupa. Dapat to lahat ng ginagawa natin ay ginagawa natin sa pangalan ng Panginoon. Anuman ang ibibigay mo, anuman ang ihahasik mo, dapat ginagawa natin yan in the name of the Lord. Kasi sabi ng Biblia, whatever you do, do it in the name of the Lord. Yan po mga kaibigan. Yan, ino-offer natin yan lahat sa Panginoon. Ngayon ito pa. Dito tayo sa sunod na tanong. Ang tanong ngayon mga kaibigan, paano at kailan natin masasabi na ang binhi na ating itinanim ay sadyang napakabuti? Yan po. Paano natin masasabi na the best yung binhi na itinanim natin at paano natin masasabi na good ground ang ating tinataniman? Ngayon, doon tayo sa buhay ni Abraham. Dito natin titingnan ang totoong illustration sa good seed na gusto ng Diyos na ating itatanim. Kaya ito yung story patungkol po kay Abraham at kay Isaac. Ngayon, sa Genesis chapter 2 at chapter 22, mga kaibigan, doon tayo sa ating aklat sa Biblia, sa Genesis chapter 22. Okay. Hallelujah. Okay, talatang 1. Sa talatang 1 hanggang 3. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sa kanya'y sinabi, Abraham, at sagot naman ni Abraham, narito ako. Talatang 2, tandaan ninyo, ang Panginoon mayroong hiningi. Ang sabi ng Diyos, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na si Isaac, na iyong minamahal,
Hallelujah. At ano ba ang gagawin sa buhay ni Isaac? Patuloy natin ang pagbabasa. At pumaroon ka sa lupain ng Moriah. Ihain mo siya roon, handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Praise the Lord. Dito tayo magbulay-bulay sa talatang ito. Tanong ko sa bawat isa sa inyo ngayon, sa mga nanonood. Ano ba ang pinaka-treasure sa puso mo ngayon? Ano ba ang pinaka-yaman mo o tanging yaman mo sa iyong buhay? At alam nyo mga kaibigan, kung masdan nating mabuti ang ating nabasa, ang hiningi ng Panginoon kay Abraham, yung pinakatanging yaman sa buhay ni Abraham. At walang ibang pinakatanging yaman sa buhay ni Abraham, yung bugtong niyang anak na pinakamamahal niya. Sabi ng Panginoon kay Abraham, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na si Isaac, na iyong minamahal. Pumaroon ka sa lupain ng Moriah, ihain mo siya roon, handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Sa palagay ninyo, ano kaya ang reaksyon ni Abraham sa hiningi ng Diyos? Meron ka siyang pagtanggi. Sa nakita natin, wala. Kasi sa talatang 3, si Abraham ay bumangong maaga. Wala hong bahid na panghihinayang sa puso ni Abraham patungkol sa bagay na hiningi ng Diyos sa kanya. Sabi ng Biblia sa talatang 3, bumangong maaga si Abraham at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak. Hallelujah. At ano pa ang ginawa nila? Nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin. At sila'y pumaroon sa dakong sinabi ng Diyos sa kanya. See? Mga kaibigan kay Kristo, dito makikita ng Diyos at ipinakita ng Diyos kung ano ang pinaka-the best na binhi na nais nating itanim. Alam niyo ba kung ano ang pinakayaman mo? Yun din ang gusto ng Panginoon na hihingin sa iyo. That's the best seed that we can sow. Yan ang the best na binhi na ating itatanim. Alam niyo mga kaibigan, ganito po yan. Pag ikaw ay nagbigay ng anumang bagay sa Panginoon, dapat yung bagay na yon ay mahalaga sa iyo. Sapagkat kung ang mga bagay na ibigay mo sa Panginoon ay hindi na mahalaga sa iyo, ibig sabihin, surplus yan. Sikanhan. Hindi mo kailangan yan.
Natandaan niyo ba yung isang babaeng balo sa panahon ni Jesus? At yung mga Pharisee na naghulog ng kanilang kaloob sa harapan ng Panginoon. Yung mga mayayaman na mga tao, naghuhulog sila. At yung babaeng balo din ay naghulog din. At alam niyo ang sabi ng Panginoon sa mga disciple, yung babaeng balo ay naghulog ng higit pa sa mga mayaman. Bakit? Gaano ba kalaki ang ibinigay ng babaeng balo? 2 barya, 2 pennies, 2 coins. 2 coins. 2 penny. Ngayon, sabi ng Panginoon, ang babaeng ito ay nagbigay ng higit kaysa mga mayayaman. Ngayon, bakit nasabi ng Panginoon? Sapagkat yung mayayaman ay nagbigay sila sa mga bagay na hindi na nila kailangan. Kumbaga sobra-sobra na sa kanila. Samantalang yung babae na yon, yung ibinigay niya, yun ay source ng kanyang pangangailangan, pambili ng pagkain yun. Pambili ng bigas at wala na siyang iba pang pagkunan ng pambili ng pagkain. Yun lang natira ng 2 barya. Yun, tulad din nito sa buhay ni Abraham. Nag-iisang anak, Isaac. Si Isaac ay bugtong na anak ni Abraham at ni Sarah. Yun o. Ngayon, sabi ng Panginoon, akin na yan, yung anak mo. At ano ang gagawin ng Diyos sa anak ni Abraham? Sabi ng Panginoon, ihandog mo sa akin yan. Alam niyo ba kung anong uri? Ano ang mangyayari? Sa lumang tipan, ang isang handog, yan ay papatayin at susunugin